Welcome to Phobia City, ang lugar kung saan namamalagi ang pinakamadilim at malagim mong bangungot, takot at kilabot. Malungkot, nakakaawa at nakakasawa ang umaga ni Jackie habang nakatulala at nakaupo sa wooden square table na hindi niya natanda pa kung fully paid na ba ito sa pinagkakautangan niyang nagbebenta ng mga furniture. Maga, dulot ng pag-iyak at natuyong luha ang kanyang dating mapupungay na mga mata. Subalit ngayon ay puro eye bags at black eye na ang dekorasyon ng mga to. Kitang-kita sa kanyang itsura ang matinding kalungkutan dulot ng nararanasan niyang sitwasyon ngayon sa kanyang buhay. Lutang ang babae habang hinahalo ng walang tigil ang kanyang black coffee sa loob ng lagpas 5 minuto habang nanginginig ang mga putlat payat niyang kamay. Bumalik sa kanyang diwa si Jackie nang makarinig ng huni ng pusa. Lumingon siya kung saan nagmumula ang mumunting ingay at tumambad sa kanya si Joy na dala-dala ang kulay chocolate na pusa. Bakas sa mukha ng kanyang babaeng anak ang tuwa, dulot ng bago nitong alaga. Inampun nila ang Siamese dahil wala na mag-aalaga dito matapos mamatay ng amo nito na nahulog sa 4th floor ng kanilang apartment building. Good morning, Mama! Nakangiti nitong bati sa kanyang ina na huminto na ngayon sa paghalo ng kape. Napalitan ng kaunting saya ang kaninay Biyernes Santong mukha ni Jackie. Hi, anak. Good morning. Garagal nitong tugon sa bata matapos nitong umupo sa tabi niya. Barbara, dyan ka lang ha. Stay there. Malumanay na utos ni Joy sa pusa matapos na itong ilapag sa sahig na di sigurado kung maiintindihan siya nito. Nak, may muta ka pa. Halika, tatanggalin ko. Pagbibigay alam ng ina sa anak habang nakangiti. Inilapit naman ni Joy ang kanyang mukha kay Jackie. Sabay, tinanggal nito ang butil ng muta gamit ang hinlalaki. Nak, magugas ka ng kamay at maghilamos. Ipagtitimpla kita ng gatas. Ako na po magtitimpla, Mama. Big girl na po ako. Rekomenda nito sa ina, sabay tayo mula sa upuang nasa lamesa. Kinuha nito ang termos at nag-dispense ng mainit na tubig sa paboritong mug na kulay pink at may mukha ni Hello Kitty na regalo sa kanya ni Jackie noong Pasko ng nakaraang taon. Pinunit nito ang sachet ng gatas, sabay buhos sa baso, nilagyan ng white sugar at hinalo. Nakangiti namang pinapanood ni Jackie na bumalik ang kanyang anak sa upuan. Dala-dala ang baso ng gatas. Nakalimutan na nila parehong hindi siya nakapaghilamos at nakapaghugas ng kamay. Malaki na nga ang kanyang anak. Marunong na ito mag-asikaso sa sarili. Heto ang favorite mo. Pandesal with cheese. Nagagalak na sambit, sabay abot sa anak ang isang plato na puno ng tinapay. Kumuha naman ng isa ang nasasabik na si Joy at kaagad na kinagat. Oh, nasaan ang kape ko? Sigaw ni Rico, ang tatay ni Joy, kaya nagulat ang bata at nabitawan ang kanyang paboritong mug at nabasag ito. Matapos tumama sa tiles na sahig, naghalo ang kulay puting gatas at ang puting marmol. Nabigla si Joy, ganoon din si Jackie. Gising na ang demonyong nagpapahirap sa kanila araw-araw. Napakatanga mo talagang bata ka. Iinom ka na alam nang basag ka pa. Kaagad na bulyaw ng lalaki sa anak. Sabay lapit dito upang batukan. Pero bago pa niya magawa ay napahinto siya matapos mahiwa ang talampakan ng pirasong bubog na kanyang aksidenteng naapakan. Umagos ang sariwa at mapulang dugo mula sa sugat niya na naging dahilan kaya lumala ang galit niya kay Joy. Umakma itong sasampalin ng bata
Pero humarang si Jackie. Maawa ka sa anak mo. Hindi naman sinasadya ng bata eh. Pagtatanggol nito sa bata, pero sa isang iglap ay dumapo ang mabigat na palad ng lalaki sa mukha ni Jackie. Natumba sa sahig ang kawawang babae at nalasahan na lamang niya ang dugo na nagmumula sa pumutok niyang labi dahil sa lakas ng pagsampal ng kanyang asawa. Mama! Umiiyak na sigaw ng bata, sabay yakap sa kawawang ina. Napaiyak na din si Jackie, sabay yakap sa anak. Anak, pumasok ka muna ng kwarto. Ma, ayoko. Ayaw kitang iwan. Bilisan mo na. Ikaw ang masasaktan pag hindi ka pa nawala sa paningin niya. Muli nitong utos sa bata, kaya wala itong nagawa kundi patakbong pumasok sa silid nila. Mga buwisit talaga kayo mag-ina sa buhay ko. Mga malas. Bawat galaw nyo, minamaras ako. Bakit kasi nabubuhay pa kayo? Tulungan mo ako gamutin sa sugat ko. Tapos, iligpit mo yung kalat ng frisik mong anak. Utos nito sa babae na nagmumukha ng alila sa halip na asawa niya. Taranta namang sumunod si Jackie. Matapos niyang linisin ang sugat nito, maging ang nabasag na baso, ay nagtimpla na siya ng kape at naganda na makakain ng kanyang asawa. Matapos mag-umagahan ay naghanda ng pumasok sa opisina si Rico at nilisan na ang apartment nila. Kasunod nun ay naghanda na din ang mag-ina dahil papasok na sa school si Joy at ganun din sa trabaho si Jackie na isang personal assistant ng kanilang boss sa office. Lumipas ang ilang oras at alas 5 na ng hapon. Naglalakad si Joy sa gitna ng hallway ng 3rd floor ng building kung saan naroroon ang kanilang apartment. Suot-suot niya ang kanyang uniform na puting blouse at below the knee na pinaghalong kulay azure at navy na plaid skirt. Galing siyang school dahil uwian na ng mga estudyante. Napahinto siya sa paglalakad nang mapansing nagsasayaw si Erica gamit ang application na TikTok ng kanyang Android phone na hawak-hawak ngayon ng kaibigan niyang si Sam na panganay na anak ng kanilang landlady. Ang dalawang dalaga ay kaklose ng bata at kilala niya ang mga to bilang mga trying hard na influencer wannabe sa social media kahit wala pang 5,000 ang kanilang followers. Hinintay niyang matapos sa pag-shoot ng sayaw ang kanyang ate Erica, saka siya nagpatuloy sa paglalakad para hindi niya masira ang video nito. Joy! Hi! Kamusta ka na? Masiglang bati ni Sam sa paslit habang si Erica naman ay hindi na siya pinansin dahil abala ito sa pag-check kung maganda ba ang pagkuha ng video niya. Hi, Ate Sam. Narinig daw nitong sa Erica na pinagalitan ka na naman kanina ng papa mo. Sinaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong ni Sam sa bata. Umiling naman ito. Magkatapat ng apartment ang pamilya ni na Erica at Joy kaya sila ang palaging nakakarinig kapag nagwawala na naman si Rico at sinasaktan ang mag-ina. Basta kapag sinaktan ka ng papa mo, humingi ka ng tulong sa amin ha. Di ka namin pababayaan. Promise yon. Nakangiting sabi ni Sam sa bata habang hawak ang mga kamay nito. Ngumiti naman si Joy at nagpasalamat sa kabaitang taglay ng kanyang ate kahit hindi naman niya ito kaano-ano. Naagaw ang atensyon ng dalawa mula sa isa't isa matapos marinig ang mga ingay na nagmumula sa magkaibigang sina Lucy at Ira kasama ang kanilang mga boyfriend na sina David at Joseph. Kakauwi lang ng mga to galing road trip. Hi Sam! Hi Joy! Nakangiting bati ni Ira sa dalawa. Kumaway din si Lucy sa mga to habang nakangiti. Wow! Buti naman nakauwi kayo ng safe. Masayang sabi ni Sam sa magkakaibigan. Nagkatitigan naman sina Lucy at Ira. Oo, buti na nga lang. Magpapahinga muna kami. Napagod kami eh. Bye na muna girls! Pagpapaalam ni Ira sa dalawa. Tumango naman si Sam.
Napansin ito na parang may kakaiba kina Joseph at David na nakatayo ngayon sa likuran ng kanilang mga girlfriend. Pero hindi niya matukoy kung ano, kaya hinayaan na lang niya. Narinig ni Joy ang bago niyang alaga na si Barbara. Sabay umangil ito habang nakataas ang buntot at nakatingin kina Joseph at David. Subalit tila walang pakialam ang dalawang lalaki at patuloy na nakasunod kina Ira na pumasok na ngayon sa kanilang apartment. Barbara! Uy, halika dito. Tawag ni Joy at dinampot ang pusa at hinimas-himas ang ulo para awatin mula sa pagiging aggressive nito. Ate Sam, uuwi na muna kami ni Barbara. Baka kasi nagugutom na siya. Medyo shaky ang kuha mo sa akin dito, Bes. Pasmado ka ata eh. Ulitin natin. Reklamo ni Erica sa kaibigan. Napakibit balikat na lamang si Sam at pinagbigyan na ang maarting babae. Alang-alang sa pagkakaibigan nilang dalawa. Sige. Ready? 1, 2, 3. Hudyat ni Sam matapos bumalik ni Erica sa pader kung saan siya kanina nagsasayaw. Bago pa dumating si Joy. At kaagad kumaldag at gumiling ayon sa tugtog. Kinagabihan, nakauwi na ng trabaho si Jackie. Nakapaghanda at nakapagluto na din siya habang hinihintay ang kanyang asawa mula sa trabaho nito. Mama, hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na kasi ako eh. Nakahahabag na tanong at reklamo ni Joy sa ina. Mamaya na ako, anak. Mauna ka na. Hinihintay ko pa kasi ang papa mo. Sagot ni Jackie sa anak at pinaghain niya na ito. Sabik siyang ipatikim sa mag-ama ang kanyang nilutong sinigang na bangus kahit napagod na siya dahil sa maghapong trabaho. Mas nais niya sana na sabay-sabay na silang tatlong kumain. Subalit, hindi na matiis ng kanyang anak ang matinding pagkalam ng sikmura kaya hinayaan niya ng mauna ito sa pagkain. Hindi mapakali si Barbara matapos malanghap ang masarap na amoy na nagmumula sa lutong sariwang bangus. Pero pasensya na lang sa kanya dahil nakakulong siya ngayon sa cage at hindi makakapangulit sa kanyang mga amo. Tuwang-tuwa at sarap na sarap ang bata sa espesyal na putahe ng kanyang mama. At natuwa naman ito dahil sa positibong reaksyon ng anak. Pero natigilan ng dalawa nang bumukas ng ubod ng lakas ang pinto at tumambad sa kanila si Rico na nagmamadali. Oh, bakit ngayon ka lang? Ano ba nangyari? Kanina pa kami naghihintay dito ng anak mo. Nagtatakang tanong ni Jackie sa asawa pero hindi siya nito pinansin. Sa halip ay kaagad nitong tinungo ang kanilang silid at inimpake ang kanyang mga damit. Ano ba? Kausapin mo nga ako. Anong ginagawa mo? Walang ideyang muling tanong ni Jackie matapos niya itong sinundan sa loob ng kwarto. Aalis na ako dito. Sasama na ako kay Dayan. Bulalas nito habang gulugulong sinisiksik sa itim na athletic bag ang kanyang mga damit na siyang naging dahilan ng pagkagulantang ni Jackie. Hindi lubusang maproseso ng kanyang utak ang mga salitang naririnig mula sa bibig ng kanyang asawa. Ano? Aalis ka? Sinong Dayan? Si Dayan, office mate ko. Nabuntis ko siya. Kaya kailangan ko siyang panagutin. Lakas loob nitong sagot sa asawa na tila ba hindi nakukonsensya. Sa halip ay nagagalit pa. Halos nabingi ang kawawang si Jackie dulot ng kanyang narinig. Kasabay nito ay tuluyan ng umagos ang kanyang saganang luha. Hindi totoo yan.
bawiin mo yung sinabi mo. Paano kami ng anak natin? Halos sasabog ang puso at utak ni Jackie dahil sa nalaman at hindi pa din makapaniwala sa katotohanang isiniwalat ng kanyang salbahing asawa. Pero nagawa niya pa ding magtanong, paano na sila ni Joy? Wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Bahala na kayo. Total, mapabigit na namin kayo sa akin eh. Singhal nito sa babae at kaagad lumabas ng silid. Sa lamesa naman ay naririnig lahat ni Joy mula sa pagtangis ng kanyang ina, maging ang usapan ng mga to. Walang nagawa si Joy kundi ang lumuha. Namalayan na lang niya na naitusok niya ang tinidor sa tiyan ng bangus na nadurog na ngayon dahil sa puwersa niya, dulot ng matinding galit sa ama. Pinanood niya kung paano ito pigilan ng kanyang ina sa paglabas ng pintuan. Halos makaladkad na sa sahig si Jackie dahil ayaw niyang bitawan si Rico. Rico, please, nagmamakaawa ako. Huwag mo naman kaming iwan. Parang awa mo na. Kailangan ka namin ni Joy. Umiiyak na pagmamakaawa ni Jackie pero sa halip na mahabag ay sinampal siya nito. Kaya napaluhod siya. Tuluyan nang nakalabas ng apartment si Rico at naiwan ang mag-ina na punong-puno ng bigati at sama ng loob. Nabalot ng palahaw ni Jackie ang apartment. Nilapitan naman ni Joy ang kanyang ina at niyakap. Lalong lumala ang depresyon ni Jackie dahil sa nangyari. Napapansin na lamang ni Joy na madalas tulala sa kawalan ng ina. Hindi niya din ito makausap ng maayos. Palagi itong nakatingin sa bintana at pintuan na tila ba may inaabangan at umaasa na isang araw ay babalikan pa sila ng kanyang ama. Lumipas ang isang buwan, ay bumalik nga si Rico na dala ang kanyang mga gamit. Rico, totoo ba to? Bumalik ka? Sabik at naluluhang sambit ni Jackie at niyakap ang asawa ng mahigpit. Sabi na hindi ako nagkamali. Babalik ka din aking asawa. Oo, dito na ulit ako titira. Magkakasama na ulit tayong tatlo ng anak natin. Masaya nitong sabi kay Jackie. Hindi naman makapaniwala si Joy sa pagiging marupok ng kanyang ina. Paano niya nagawang patawarin ang lalaking nang iwan sa kanila sa ere? Teka, paano naman si Dayan? Tsaka yung magiging anak niyo? Niloko niya lang ako. Hindi ako nakabanti sa kanya. Kundi ang boss namin. Nauli ko silang nag-uusap sa office ni Sir Nestora. 3 months na siyang walang darlaw. Pero 2 months pa na matapos may mangyari sa amin. Umamin siya. Umamin sila sa akin at kinausap ako. Noong una, ayaw panagutan ni Sir Nestor ang bata. Kaya pinatulan ako ni Dayan para panagutan ko ang pinabubuntis niya. Pero nagbago ang isip ni Sir Nestor. Matapos yung sumama sa boss namin, ay iniwan niya ako mag-isa sa inuupahan namin bahay. Paliwanag ni Rico sa asawa. Nauunawaan naman siya nito. Ang totoo ay walang pakialam sa Jackie sa kung ano pa man ang maging paliwanag sa kanya ni Rico. Ang mahalaga lang sa kanya ay bumalik na ito para makasama muli silang mag-ina niya. Muli niyang naalala ang nakaraan kung paano sila nagkakilala ni Rico at nagkatuluyan. 9 na taon na ang nakalilipas ay nagpa-part-time job si Jackie sa isang coffee shop bilang isang working student nang magpakilala sa kanya si Rico, isang pogi, mabait at magpakumbabang binata. Regular customer nila ito dahil binabalik-balikan niya hindi ang kape ng coffee shop kundi ang crew nito na si Jackie. Doon nagsimula ang kanilang matamis at nakakakilig na ligawan
hanggang sa naging sila at di nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Buong akala ni Jackie ay magiging maayos na ang lahat, pero habang tumatagal at lumilipas ang panahon, simula nang isilang si Joy ay unti-unting nagbabago ang pakikitungo sa kanila ni Rico. Sinisisi sila nito dahil hindi daw niya na-enjoy ang pagiging binata dahil nagkaroon agad siya ng responsibilidad na bumuhay ng sariling pamilya. Gayunpaman ay hindi basta-basta sumuko si Jackie sa asawa. Minahal pa din niya ito sa kabila ng lahat, kahit na sinasaktan pa siya nito, physical man o emosyonal. Kahit ayaw ni Joy, ay tinanggap niya muli ang pagbabalik ng kanyang malupit na ama. Nagulat siya dahil biglang bumait ang pakikitungo nito sa kanya. Sa unang 2 linggo ay maayos ang kanyang ama, hindi nananakit at nagsasalita ng masama. Naging madalang na din ang paglalasing nito at kung sakali mang malasing ay natutulog na ito pag-uwi at hindi na nagliligaling at sinasaktan ng mag-ina. Akala ni na Joy at Jackie ay tuluyan nang nagbago ang kanilang haligi ng tahanan. Pero sa sumunod pang linggo ay muli itong nagmamaktol matapos umuwing lasing. Buisit! Kahit kailan, buisit ka talaga. Napaka-inutil mo. Singhal nito sa asawa habang nakasabunot ang mga kamay sa pawisan at putok ang labi na si Jackie. Nangihingi ng pambili ng alak si Rico pero hindi siya binigyan ni Jackie dahil alam ng babaeng hindi na ito kayang uminom pa at masasayang lang ang pera gaya ng dati. Kaya sa inis ng lasing ay ginawa na naman niyang punching bag ang asawa. Nagsasawa na si Joy. Paulit-ulit na gulo ng kanyang mga magulang ang naririnig sa kanilang apartment. Naririndi na siya sa lisenggerong ama at sa martir na ina. Dahil sa muling bumalik sa dating ugali niya si Rico, ay nawawala na naman sa sarili si Jackie. Tulala at lutang na naging dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Nilamon ng kalungkutan si Jackie dahil sa nangyari. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho pero dahil sa depression at anxiety ay bumaba ang performance niya dito at palagi pa siyang pumapalya sa mga pinapagawa sa kanya ng kanilang boss. Tulala si Jackie habang nakatingin sa sariling refleksyon mula sa nabasag na salamin ng aparador sa kanilang silid. Inihagis siya dito ni Rico noong nakaraang buwan bago pa sila iwanan at balikan nito kaya nabasag ang salamin. Dumating si Rico na lasing na naman at dahil sa hindi na umiimik si Jackie dulot ng matinding depresyon ay nayamot ito at pinagsusuntok ang asawa. Puro pasa at maga ang dugoong mukha ni Jackie pero hindi ito natinag at nanatiling nakaupo sa ibabaw ng kama habang binubugbog ng asawa. Tila ba manhid na ito sa pananakit ng demonyong lalaki. Umiiyak naman si Joy habang tinatakpan ng mga tenga upang makatakas sa bangungot ng realidad habang nakatingin kay Barbara na nasa cage ngayon. Nakatulog si Rico dahil sa kalasingan at pagod sa pambubugbog sa asawa pero nanatiling nakaupo sa kama si Jackie habang nakatingin sa salamin. Hindi niya nakaya. Gusto niya nang matapos ang kanyang paghihirap. Kinabukasan, nagising si Joy sa alarm ng kanyang phone na nasa ulunan niya kaya pinatay niya ito, sabay bangon at lumabas ng kanyang silid. 2 kwarto ang kanilang apartment. Hiwalay ang silid niya sa kanyang mga magulang para may privacy sila. Tumungo siya sa lamesa kung saan nagtitimpla ng kape at gatas ang kanyang ina. 2 black coffee ang tinimpla nito dahil nag-iingay na din ang alarm ni Rico at batid ni Jackie na magigising na to sa ilang sandali pa. Halos hindi na makilala ni Joy ang kanyang ina dahil sa puro sugat at pasana ang mukha nito dulot ng pambubugbog kagabi ng kanyang ama dito. Good morning, Nak.
Ito na ang gatas mo. Inumin mo na yan. Alok ni Jackie sa bata at kaagad nitong ininom ang gatas. Dumampot na din siya ng pandesal na may cheese. Pinili niya ang medyo tostado ang pagkakabake dahil gustong-gusto niya ang lasa nito. Habang abala si Joy ay pasimpleng nilagyan ni Jackie ng cyanide ang sariling kape. Isa itong matinding lasong. Gusto niya nang wakasan ang kanyang buhay. Hirap na siya. Dumating naman si Rico na pupungas-pungas ang mga mata dahil kagigising lang. Kaagad na itinago ni Jackie ang maliit na botelya ng lason sa bulsa ng kanyang short. Dinampot niya ang kaping nilagyan niya ng lason. Saka ininom ng paunti-unti dahil mainit nga. Oh, ano naman bang kabisitang ginawa mo kagabi at kanyang itsura mo ha? Di kita sasaktan kung wala ang kasalarang ginawa. Nagtatakang tanong ni Rico kay Jackie matapos niyang mapansin na ang puro pasa nitong mukha. Malamang ay may ginawa na naman ito kagabi na ikinainis niya kaya niya nasaktan ng asawa. Pero wala siyang maalala dahil nga sa kalasingan. Paalam na. Anak. Rico. Sambit ni Jackie habang nakatingin sa asawa't anak. Nagtaka naman si Rico sa binitawang salita ni Jackie. Oh, bakit ka nagpapaalam? Di ba wala ka ng trabaho? Saan ka naman pupunta, Aber? Tanong nito sa babae. Nagtaka naman si Jackie dahil isang minutong mahigit na ang nakalilipas ay wala pa din siyang nararamdamang epekto ng lason sa kanyang katawan. Nalaman niya ang kasagutan matapos matumba at bumagsak sa tiles si Rico. Bumula ang bibig nito, bumagsak din sa puting tiles ang mug at nabasag kaya natapon ng kape na kakahigop lang ni Rico. Teka, Rico. Ano nangyayari sa'yo? Tulungan mo ako! Habol hininga na halos pabulong na lang na paghingi ng saklolo ng hingalong lalaki at tuluyang pumikit ang mga mata. Taranta namang nilapitan ni Jackie si Rico at pinulsuhan pero wala na itong pulso. Mabilis na namatay si Rico dahil sa cyanide. Nalilito naman si Jackie kung bakit si Rico ang nalason. Pinaglayo niya kanina ang mga baso nila para hindi siya malito kaya sigurado siyang kape niya ang nilagyan niya ng lason. Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi niya na tayo masasaktan. Natigilan si Jackie at nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa anak matapos nitong magsalita. Magmula ngayon, hindi na tayo masasaktan ng devil na yan. Nakita ko may nilagay ka sa kape mo. Alam kong poison to. Pinagpalit ko kayo ng baso habang hindi ka nakatingin. Paliwanag nito sa ina. Napanganga habang nanginginig na nakahawak sa bangkay ni Rico si Jackie na hindi alam kung anong gagawin. Huwag mo na ulit gawin yan, Ma, ha? Huwag mo saktan ang sarili mo o kaya magpakamatay. Ako ang magsisave sa'yo, Ma. Promise ko na simula ngayon, wala naman nanakit sa'yo at sa akin. Sambit ni Joy at tumayo mula sa upuan upang lapitan ng ina. Niyakap niya ito. Pero, papaano na to? Makukulong ako. Malalayo ko sa akin. Ako umagin sa larin sa pagkamatay ng papa mo. Aakuin ko ito para hindi ka mapahamak, anak. Walang makukulong, Mama. Kung walang makikitang dead body. Mabilis at kumpiyansa na pagpapaalala ni Joy sa ina na tila ba alam na alam nito ang gagawin. Inilapit ni Joy ang bibig kay Jackie at may ibinulong. Nanlaki ang mga mata nito matapos madiskubre ang mga madidilim na nalalaman ng bata at hindi siya makapaniwala bilang isang ina.
pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang sundin ang rekomenda ni Joy para sa kinabukasan nila mag-ina. Maghapon niyang pinagpuputol ang katawan ng asawa gamit ang Chinese chopper na kutsilyo at matalas na lagari. Kinagabihan ay handang-handa na ang mag-ina. Bagong ligaw ang mga to at nagbihis ng pang-alis. Dala-dala ni Joy ang shoulder bag na may lamang mga sariling damit at nakasukbit naman sa kanyang likuran ang pet carrier backpack kung saan makikita sa butas nito ang chocolate na muka at sky blue na mga mata ng pusang si Barbara. Nakasukbit naman sa likuran ni Jackie ang itim na backpack na may laman ng kanyang mga damit habang hila-hila ang isang maleta kung saan nakalagay ang chop-chop na bangkay ng kanyang asawa na si Rico. Normal ang kilos nila na tumakas sa apartment habang tulog ang mga tao dahil 11:00 na ng gabi. Tumawid sila sa kalsada at nagtungo sa isang bahay na may mataas na gate. 2 beses pinindot ni Jackie ang doorbell at di nagtagal ay lumabas dito ang isang misteryosong babae. Dahil malayo ang streetlight ay hindi makita ang mukha ng babae. Binigay ni Jackie ang maleta dito at may sinabi. Nagsalita din ang babae at ngumiti. May iniabot itong sobre kay Jackie. Binuksan ni Jackie ang puting envelope at binilang ang 20,000 na laman nito. 20,000 pesos kapalit ng karne ni Rico. Sapat na upang makapagsimula silang mag-ina sa bagong lilipatan nila at takasan ang malupit na nakaraan. Kinabukasan. Hay nako, nakakainis. Wala na naman tayong customer. Inagaw ba ng bagong bukas na karinderya dyan sa harap? Magkasalubong ang kilay na sabi ni Aling Baby, ang landlady ng apartment ni na Jackie. Huwag ka na ma-stress, ma. May bibili din sa atin. Hayaan mo. Magpupost ako sa Facebook ng mga tinda nating ulam dito sa karinderya. Pag-comfort ni Sam sa ina habang pareha silang nakatingin sa karinderyang nasa tabi ng kalsada sa harap nila na dinadagsa ngayon ng mga tao. Itutuloy.